Magandang araw mga katakot. Ako po si Niji, ang inyong tagapagsalaysay. Masaya naming inihahandog sa inyo ang channel na ito kung saan linggo-linggo kaming mag-a-upload ng true horror stories. Sana magustuhan ninyo. Ang sarap talaga ng pakiramdam na pinapayagan ka na gumala ng magulang mo, no? Kapag sinasabi ko na gumala, ang ibig sabihin ko ay dito-dito lang sa friendly neighborhood sa probinsya nila mama na pinagbakasyunan muna namin dahil summer. Nung bata kasi ako, kulang na lang ikulong ako ng magulang ko sa loob ng kwarto. Sakitin kasi ako noon. Kaya ayun, yung magulang ko ayaw akong palabasin ng bahay. Upgrade na itong pwede akong magpagabi basta ba kakilala ni mama ang kasama ko. Halos humingi na nga yun sa akin ng listahan sa kung sino kasama ko eh. Sabi ko kasi sa'yo dapat inagahan natin. Sabi ko kay Mayet na kapitbahay namin at naging close ko habang nagbabakasyon. Dumalo kasi kami sa birthday party ng isa naming kaibigan. Ayun nga lang ay 4 na kalye ang layo nito sa kalye kung saan kami ni Mayet nakatira. May mga street lamp pa naman kaya di naman kami mahihirapan maglakad pa uwi. Ang iri lang talaga kapag madaling araw. Siyempre lahat ng tao tulog. Ang tanging maririnig lang ay ang pagkaskas ng tsinelas namin sa semento ng kalye. Diretso ba tayo o dito na lang sa palikod? Tanong pa ni Mayet sa akin habang binabagalan namin ang lakad dahil nga magdedesisyonan pa. Napaisip ako. Nasa gitna kasi ng kalye ang bahay namin kaya kahit saan naman talaga kami dumaan ay pwede. Ang kaso, naalala ko may aso nga pala dun sa kabilang kanto na yun. Dito na lang. Turo ko sa palikod banda. Mas madilim ng kaunti ang daan dito dahil kahit may mga poste sa paligid ay nahaharangan naman ng malalaki at matataas na puno. Tahimik lang kami ni Mayet na naglalakad hanggang sa ito ang nagbasag sa katahimikan. Lamote, lagi daw may paniki dyan. Sabi nito. Agad ako napatingin sa kaibigan ko, tapos ay binalik naman ang tingin sa mga puno. May aninag mula sa mga lamppost pero syempre hindi pa rin madali makita ng malinaw kung may paniki nga. Totoo ba? Sabi ko habang binabalik ang tingin sa kaibigan ko. Hala, di ba may rabies mga paniki? Talaga ba? Di ko alam yun. Tawa pa nito. Dahil sa sinabi ni Mayet ay hindi ko alam kung dadahan-dahanin ko ba ang lakad o bibilisan ko. Kapag kasi mabilis, baka marinig ng mga paniki at biglang lumitaw mula sa mga puno. Kapag naman dahan-dahan, baka naman mas madali kami madapuan. Hirap, di ba? Pareho kami ni Mayet na nakatingala. Kapag may isang paniki na lumitaw, tatakbo tayo ah. Sabi ko. Busy pa rin sa pagtingin sa mga puno si Mayet
kaya hindi ito sumagot. Dahan-dahan lang ang lakad namin habang ako ay nakatingala din. Medyo mas bumagal pa ang lakad ko nang mapansin ko yung sa bandang malapit sa tuktok ng puno. Dahil sa aninag ng buwan at ng ilaw mula sa lamppost ay hulmang-hulma talaga. Te, ayun oh, hindi ba parang yung tuktok na patulis na pakpak ng paniki? Sabi ko. Tumingin din si Mayet. Pinagmasdan lang namin ang anino ng figura ng pakpak na sinasabi namin. Tumingin sa akin si Mayet. Parang wala naman. Ay! Nagulat kami nang marinig ang busina ng kotse at ang maliwanag na ilaw mula dito. Huy! Gabi na! Sabi ng driver na nakangiti sa amin. Ah, si Herbert pala. Ka-street din namin ni Mayet. Saan ka galing? Tanong ko pa. Nahihilo kasi si Mama. Tinatamaan ata ng bertigo kaya bumili ako sa butika. Sakay na kayo! Aya ni Herbert. Isang kalye pa ang ikot kaya nagkibit balikat na lang kami ni Mayet at pumasok na sa loob ng kotse. Hay, lifesaver ka Herbert. Ang creepy na kasi kapag madaling araw maglakad kahit na safe naman. Sabi ni Mayet. Bakit naman kasi inabot na kayo ng madaling araw? Tawa pa ni Herbert. Tuloy lang na nagkikwentuhan ang dalawa habang dahan-dahan na nagmamaneho si Herbert. Pero ako, busy. Kasi doon pa rin ako sa puno nakamasid kahit na nasa loob na ng kotse. Kita ko talaga yung outline na parang pakpak. Pero bakit parang ang laki? Napasinghap ako nang biglang gumalawang paniki ng mabilis hanggang sa di ko na maaninag ang pakpak nitong kanina ko pa pinagmamasdan. Umalis na ata sa puno. Huy, okay ka lang? Tanong ni Herbert. Agad naman ako napatingin sa kanila ni Mayet. May aswang ba dito? Tanong ko. Nagkatinginan muna si Herbert at Mayet sabay tumawa. Ano ka ba? Kahit probinsya to, hindi naman liblib na lugar. Tawa pa ni Mayet. Wala lang, baka lang kasi. Sabi ko na lang at nagkibit balikat. Kunwari, hindi rin ako nahiya sa tanong ko. Oo nga naman. Aswang. Tuloy lang ang andar ni Herbert hanggang sa paliko na siya sa kalye namin nang marinig namin ang tila pagaspas ng malaking pakpak na parabang nasa ibabaw namin. Nagkatinginan din si Herbert at Mayet. Bilis! Bilis! Tanging sigaw ko hanggang sa nakarating kami sa kalye. Miski si Herbert ay tila kinakabahan. Ni isa sa amin walang bumababa sa kotse kahit nasa may tapat na kami ng aming mga bahay. Nakita niyo din ba yun? Sabi ni Mayet. Tumango ako. Yung pakpak lang na parang malaki na paniki. Hindi nagsasalita si Herbert nung una hanggang sa umiling na lang ito na parabang nahimasmasan. Alam nyo, antok lang tayo. Good night. At ayun na nga. At nagpaalam na kami sa isa't isa papasok sa aming mga bahay. Hindi na namin ulit na pag-usapan yun pero
malayong imahinasyon namin yun, tatlo kami na nakakita. Aswang nga ba o malaking paniki? Masayang nilapag ni Berto ang mga bote ng alak sa kahoy na lamesa. Kasunod nito ay ang umaalingasaw na plato ng sisig na kanilang magiging pulutan. Nilabas niya ang 2 pang bangkuan mula sa kanyang bahay kubo. Tinawag niya ang kanyang asawa na si Weng para walisan ng kaunti ang harap ng kubo. Tanaw mula sa kubo ang paglubog ng araw at ito na rin ang oras ng pagsindi ng mga gasera. Sa di kalayuan ay natatanaw na ni Berto ang parating na mga kaibigan. 4 na kalalakihan na sina Tupe, Kaloy, Gardo at Andoy, mga kababata ni Berto. Ilang taon din ang lumipas noong huli silang nagkita, kaya naman hindi na nag-atubili ang 5 at nagsimulang mag-inuman. Si Tupe, na isang OFW, ay nagtanong kay Berto, "Pre, ayos itong lugar nyo dito ah. Malayo nga lang sa bayan. Hindi ba kayo nahihirapan?" Sumagot si Berto, "Ayos lang naman pre, sanayan lang. May iba rin naman kaming mga kasama dito. Magkakalayo nga lang ng bahay, sabay tawa nito." "May mga kasama pa pala kayo dito?" Muling tanong ni Tupe. "Oo pre, may sakahan sa di kalayuan, sa mga Romero yun. Di ba naging kaklase natin panganay nila noon? Lumipat na rin sila dito. At ayun naman sa bandang kanan kay Aling Mena. Naaalala nyo pa ba siya? Mag-isa lang siyang nakatira dyan." Paliwanag ni Berto. Natigilan si Tupe sa narinig. "Aling Mena? Buhay pa pala yun?" "Ikaw talaga pre. Makasabi ng buhay pa. Ganun na lang." Pagsingit ni Kaloy sa usapan. "Totoo naman Matanda na talaga yun bago pa ako mag-Dubai. Kaya nakakapagtaka." Paliwanag ni Tupe sa mga kaibigan. Nagpatuloy ang kwentuhan at tawanan ng magkakaibigan hanggang sa mag-alas 3 ng madaling araw. Inaya sana ni Berto na umaga na umalis ang 4, ngunit ayaw naman ng mga ito. Biniro pa ni Berto na nakakagulat at responsableng mga tao na ang kanyang mga kaibigan dahil sila ay mga pamilyado na at may mga trabaho pa kinabukasan. Mabagal ang lakad ng 4 dahil sila ay may mga tama na. Sina Gardo at Kaloy ay may mga flashlight para sila ay may ilaw para sa daan. Makalipas ang 1 oras ng paglalakad ay nagtanong na si Tupe sa mga kaibigan, "Mga pre, hindi ba tayo naliligaw?" "Hindi pre, alam ko pa ang daan dito. Mamaya lamang ay may lumang checkpoint dyan sa bandang kanan at pababa na tayo ng bayan. Lusot na lang tayo sa may talyer para shortcut." Paliwanag ng tahimik na kaibigan na si Andoy. Tumango na lang sina Tupe at nagpatuloy sa kanilang
babagal na paglalakad. Pagkaraan sa lumang checkpoint na sinabi ni Andoy, ay natigilan ang apat. Naririnig niyo ba yun? Tanong ni Gardo. Hindi sumagot ang tatlong kaibigan. Nakinig sila sa tunog na papalapit at nang napagtanto nila kung ano ang tunog, ay napatingala silang apat. Dalawang malaking pakpak na pumapagaspas ang kanilang nakita na parang higanting mga pakpak ng isang paniki. Sa sindak, kagitlahanan at takot na naramdaman ay kumaripas ng takbo ang apat na magkakaibigan. Paspas sa takbo ang apat. Naghahalo ang pag-iyak at sigaw ng mga ito pababa ng daan. Tanging pagaspas lang ng di kilalang nilalang ang kanilang naririnig. Sa nasabing talyer sila nakahanap ng taguan. Buti na lang ay kabisado ni Andoy ang pasikot-sikot ng talyer at sila ay nakapagtago sa ilalim ng mga sirang sasakyan sa isa sa mga garahe nito. Makalipas ang ilang minuto na tila oras para sa apat, ay lumayo na ang tunog ng pagaspas ng mga pakpak. Naririnig ng apat ang malalim na paghinga ng isa't isa. Ngunit hindi pa rin sila umalis sa siksika na pwesto nila. Sa takot nila, ay hinintay nila ang pagsikat ng araw bago lumabas mula sa kanilang pinagtataguan. Nang ito'y kinwento nila sa kanilang mga kasama sa bayan, ay pinagtawanan lamang sila ng mga ito. Epekto lamang daw ng alak ang lahat at imahinasyon lamang daw nila ito. Wala silang laban sa parte na, oo, nakainom nga naman talaga sila. Ngunit silang apat ay pare-pareho ng nakita at narinig. Kalaunan ay hinayaan na lamang nila ito at sa ngayon ay wala pa rin silang balak bumisita sa kaibigan na si Berto. Itong kwento ay nangyari sa isang subdivision sa bandang south. Tahimik lang sa lugar nila Whitney. Minsan ay mga 8:00 pa lang ay wala ka nang maririnig sa kalye kundi ang mga pusang inhit o nag-aaway o kaya naman ang mga kuliglig. Isang araw ay nagising si Whitney sa maingay na tunog. Tunog pala ito ng welding machine. Ang katapat na bahay kasi ay kasalukuyang nagpapagawa ng 3rd floor. Tanaw ni Whitney mula sa kaniyang bintana sa 2nd floor, ang 3rd floor ng kapitbahay. Dahil nagising na siya sa ingay ng welding machine, ay nagpasya na lang siyang manood sa paggawa ng kapitbahay. Ang taas na masyado ng 3rd floor, sabi ni Whitney. Kalaunan, dahil Sabado noong araw na iyon, ay lumabas si Whitney ng hapon para manood sa nagaganap na liga ng basketball sa covered court na nasa kabilang kalye lamang. Dito ay nagkita sila ng kababata niyang si Maya
na may kapatid na lumalaban sa team. Kaibigan niya si Maya mula pa nung grade 1 at nakatira din ito sa parehong kalye. Nabawasan lamang ang kanilang oras sa isa't isa nang mag-dorm na si Maya sa Maynila at umuuwi lamang tuwing weekends. Nagdaldalan ang dalawa habang nanunood ng laban. Kalaunan ay nagkaayaan kumain sa tindahan ni Aling Dolores. Habang kumakain ng chips at nainom ng soft drinks na nasa plastic, ay tinawag sila ni Aling Dolores. "Whitney, Maya, kayo ba ay walang nababalitaan sa kalye nyo?" tanong nito. Nagulat ang dalawa sa tanong. Sa pagtataka ay sila tuloy ang nagtanong kung ano ang tinutukoy ni Aling Dolores. "Naalala niyo ang panganay ko, si Jerome? Napadaan sila sa kalye niyo nung nakaraan. Mga mag-aalas 12 ata ng madaling araw. Tapos may narinig daw silang pagaspas ng pakpak. Ang lakas daw. Tapos nung nakita nila sa taas, lumilipad daw na itim na kung ano. At alam nyo saan pumunta? Doon sa tapat nyo, Whitney, yung may 3rd floor." Paliwanag ni Aling Dolores. Laking gulat nila Whitney at Maya sa kwentong ito. Dagdag pa ni Aling Dolores na nagsipagtakbuhan na lang daw ang kanyang anak at mga kasama nito. Pauwi ay kasabay ni Whitney si Maya at ang kapatid nito. Nagsalita din ang kapatid ni Maya tungkol dito. Kwento daw ng katim nito na may nakita din silang itim na nilalang na may malaking mga pakpak na lumipad sa kanilang harap nung minsan sila ay inumaga ng uwi galing probinsya. Buti na lang daw ay sila lang ng papa niya ang nakakita. Kung hindi ay siguradong mapapasigaw ang mama niya. Hindi makatulog ng maayos si Whitney ng gabing yun. Madalas ay alas 10 ay inaantok na siya. Ngunit sa oras na ito ay naaalala niya lahat ng kwento na kanyang narinig. Napatingin siya sa orasan. Nagulat siya na alas 12 na ng gabi. Napatingin siya sa bintana na nakababa ang kurtina. Umiral ang pagiging mausisa ni Whitney. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at hinawi ng bahagya ang kurtina. Tinatanaw niya ang 3rd floor ng kapitbahay, ngunit kadiliman lang ang kanyang nakita. Balak niya sana na bumalik sa pagtulog nang biglang may bumukas na 2 pulang mga mata sa 3rd floor ng kapitbahay. Napatakip siya ng bibig para pigilan ang sarili na huwag sumigaw. Ang mga mata ay nanlilisik at tila nakatingin sa kanya. Kasunod nito ay biglang may pumapagaspas na mga pakpak na halos sa harap na ng kanyang bintana. Napaluhod si Whitney sa takot at pumikit na lang habang nagpipigil ng sigaw. Ang tunog ng mga pakpak ay tila dumaan sa tapat ng kaniyang bintana at lumipad sa itaas ng kanilang bahay.
Sa oras na tumigil ang tunog ng pagaspas, ay tumayo si Whitney at nagtalukbong ng kumot. Dito ay napaiyak siya ng malakas. Hindi niya maalala kung paano siya nakatulog. Kinaumagahan ay mabilis bumangon si Whitney at nakita na mga 8:00 na ng umaga. Malinaw niyang natatanaw ang third floor ng kapitbahay nang marinig niya na may tumunog na makina ng sasakyan. Napatingin siya sa ibaba at nakita na ang kapitbahay ay tila maraming dalang mga bagahe. Kilala naman niya ang mga ito, ngunit hindi na siya updated sa kanila dahil hindi naman din palalabas ang mga ito. Lumabas ang isang babaeng pamilyar sa kanya at naalala pa niya na senior niya ito nung freshman pa siya nung high school. Laking gulat ni Whitney nang ito'y naglakad palapit sa sasakyan. Dahan-dahan lamang ito at inaalalayan ng isang lalaki. Buntis pala si Ate Kathy. Kalaunan ay nalaman ni Whitney na sa ospital na nananatili si Ate Kathy at pagkalipas ng 1 linggo ay nanganak na rin ito at nakauwi na rin sa kanilang tapat. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay tumigil na rin ang mga sightings ng mga kapitbahay nila sa itim na nilalang na may malahiganting mga pakpak. Natuto na rin si Whitney na kahit anong mangyari ay hindi bubuksan ang bintana sa kanyang kwarto pagsapit ng dilim. Kamusta mga katakot? Sana nagustuhan ninyo ang aming mga kwento. Kung di nakakaabala ay pakiclick na din ang like at subscribe button. Follow nyo na din kami sa Facebook at TikTok. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli.